pala ang pinagagawa ng amo kay kabayan? Narito ang latest update sa Pinay OFW Kasambahay na agnas na ng mahukay ng mga kapulisan. Sa mga hindi pa nakakaalam, siya ang OFW na walang habas na pinatay at ibinaon sa lupa sa bakod ng bahay ng kanyang amo sa Kuwait na kinilalang si Daphne Matis Macalaban na tubong Dansulihon, Cagayan de Oro sa Mindanao. Hindi sana natin ito malalaman kung hindi nagsumbong sa kapulisan ang bunsong anak ng amo ni kabayan na pinatay ng kanilang nakakatandang kapatid ang kanilang Pilipina na kasambahay at ibinaon sa lupa sa bakod ng kanilang bahay 2 buwan na ang nakalipas. Sa isang video na inilabas ni Kaagapay Kabong Concha na kuha noong buhay pa itong ating kabayan, makikitang nakakaranas ito ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang amo. Pribadong parte ng katawan nito basta-basta lang na dinakma ng kanyang amo at hindi lang siguro ito isang beses na nangyari. Kaya't naisipan siguro nitong ating kabayan na kuna ng video habang nakatago ang cellphone para maipakita at ipadala sa kanyang pamilya na inaabuso siya ng kanyang amo. Dito sa video, makikita natin kung gaano kawalang respeto ang amo ni kabayan. Habang abalang nagtutupi ng damit itong ating kabayan sa kanyang kwarto, bigla itong pinasok ng kanyang among lalaki at biglang dinakma ang masilang parte ng katawan nitong ating kabayan. Kaya't nasabi ni Kaagapay Kabong Concha na nakakaawa ang mga OFW na nagtatrabaho sa bahay na may amo na ganito ang ugali. Kaya swerte mo kabayan kung hindi manyak ang amo mo. Yung iba kasi ay nakakaranas ng ganito dahil malibog ang amo. Kaya't kawawa yung mga kababayan natin na napupunta sa mga salbahing amo. Wala silang kawala kasi nasa loob sila ng pamamahay ng kanilang mga amo. Kahit anong oras, nagagawa sa kanila ang kamanyakan. At baka itong si kabayan siguro ay nanlaban. Naririndi na siguro ito sa pinaggagawa sa kanya ng anak ng kanyang amo. Matatandaan natin na sa post ng Kuwaiti News na salaysay ng bunsong kapatid ng anak ng amo ni kabayan, napatay daw si kabayan ng kanyang nakakatandang kapatid. Kaya't sa mga nagbabalak mag-abroad, huwag na sa Middle East kabayan, sa ibang bansa na lang kayo. Napakarami ng OFW na nabalita na pinatay sa Middle East. Kung hindi namatay, binugbog, inaalila, hinahalay at kung ano-ano pang kabastusan ang pinagagawa. Pero hindi ko naman nila lahat dahil may mga amo naman na mababait, pero pasortihan lang talaga sa bansang ito. Samantala, narito ang pamilya ni Daphne, labis na nagmamakaawa ngayon na nawagan ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas na tulungan silang mabigyan katarungan at makuha ang tamang hustisya para sa kanilang bunsong kapatid na pinatay sa bansang Kuwait na nagtatrabaho para mabigyan sana ng magandang buhay ang nag-iisa nitong anak, pero hindi na ito mangyayari dahil ninakaw ang buhay ni kabayan. Ito po lahat ay ang kapatid po ni Daphne. Ilang taon na po ang kapatid nyo doon sa Kuwait? Sama amo na yon. Mag 3 years po ngayong December po. Mga 30 years pa lang. Ngayon dapat siya uuwi ng paps ko? Opo. Ayon pa sa mga kapatid, sekreto daw ang pag-uwi ng kanilang bunso. Hindi daw dito sinasabi kung ano ang araw ng dating nito sa Pilipinas dahil sa balak daw nitong sosurpresahin ang pamilya. Pero ang sana'y masayang sorpresa ay nauwi sa iyakan dahil sa kanilang nabalitaan na patay na ang kanilang bunsong kapatid na sana'y sosurpresahin sila ngayon Kapaskuhan. Ay, yun palang inyong surpresa na tanggap. Sorpresa na matanggap namin yung mawala siya. Kasi sabi niya, hindi ako magsasabi na kailan ako uwi, basta December. Secret lang daw. Secret lang daw na nangyari. Halimbawa, ngayon po, manunod po ating sekretary. Saan tungkol sa nangyayari kapatid nyo? Sir Secretary, sana po mabigyan nyo kami ng tulong kahit lang po sa pag-uwi ng kapatid namin at usisya po para naman po maano sa loob namin na yung ginawa sa kanya. Okay? Dahil dapat po tulungan kayo ng ating pamahalaan. Ayon naman dito sa ilang komento ng ilan nating mga kababayan, kung buhay daw ang kinuha, dapat rin buhay din daw ang kabayaran dahil hindi na daw maibabalik ang buhay ni kabayan kahit habang buhay pa nakakulong ang pumatay. Ayon pa sa isang komento, itigil na daw ang pagpapadala ng katulong sa Middle East dahil hanggat bukas daw ang bansang ito, marami daw ang buhay na masayang. Ikaw kabayan, bilang isang OFW, ano naman ang masasabi mo sa videong ito? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.